Karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, meron tayong ita-turn over na unit ngayon dito sa Phase 3 Lumina Homes. Isang Angelic inner unit na 36 square meter. Mga Karos, sa mga mahilig po sa mga interior ng classic or heritage or traditional Filipino design dito po sa ating channel. Ayan, baka swak na po sa inyo itong mapapanood nyo na video. Ayan, shoutout nga po pala sa aming client na si Ma'am Danica. Yung concept, yung design ay sa kanya po lahat ng galing. Bali tayo lang po yung gumawa at yung buong tropa. Kaya ito mga Karos, samahan niyo po muli kami. Meron po kami ipapakita sa inyo, meron kami ipapanood na video sa inyo before and after ng isang 36 square meter na Angelic. Sa lahat ng mga ginawa po naming unit dito, first time namin gumawa ng ganitong klaseng design regarding po sa mga renovation na mga pinapakita namin sa inyo dito. Mga Karos, after nyo po mapanood itong video na to, please mag-iwan po ng like. Siyempre, pakishare na rin po para sa ating mga kababayan na OFW na mahilig pong manood ng mga ganitong klaseng video. So, wag na po natin patagalin pa. Let's go and enjoy watching po. Tara! Ayan mga Karos, good morning sa ating client owner dito. Nandito nga po pala tayo sa Phase 3 ng Lumina. Okay. Ayan na. Update tayo bago mag-umpisa. Ito yung mga inabutan natin dito. Ito yung bagong project natin. Bali, ang sukat nito 17 square meter. Tapos sa taas din 17 square meter. Yan, total of 34 square meter. Yan, bali Angelic inner unit. So ito yung inabutan natin. May mga gamit na po. Yan, may mga gamit na. Tapos may tiles na. Yung ibang gamit dito, mga parang basura na lang. Ipo-pull out na lang po namin yan dito. Okay, pag-usapan muna natin kung ano-ano yung mga gagawin dito. So dito si ma'am, syempre, kita nyo naman, madam, ang request niya rito, bago kami matapos, kailangan to malinis. Yung lupa naman niya, wala naman ako masabi kasi patag. Maayos naman yung lupa. Yan, patag siya. So lilinisin, magkakaroon ng linya ng water line dito. Tapos meron lang po siyang konting hiling na pagka natapos para magpapagawa siya ng konting harang. Pero hindi naman po yan bakod. Harang lang. Kasi pagka natapos natin to, baka gawin tong gawing palikuran ng mga aso, pusa. Baka dudumihan nila. Ayun lang naman yung hiling ni ma'am. Bali wala pa siyang tubig. May kuryente na. Then dito sa kapitbahay nila, nakausap po nila na makikigamit ng tubig. So may onting issue lang dito kung bakit hanggang ngayon wala pa silang tubig. Pero meron na nag-asikaso nito, pero hanggang ngayon wala pang tubig. Okay, sa labas wala naman pong gagawin dito. Kasi yung ating trabaho rito ay interior lang. So wala pa silang permit para sa construction ban tsaka building permit. Pero ito, pag-uusapan namin ni ma'am yung mga dapat gawin dito. Okay, dito sa interior, syempre, overall to, finish. Sa first floor and second floor. Tapos dito sa likod, may konting improvement lang. Ayan. So ito yung mga inabutan natin. Bali, merong isang taong pipwesto rito, si Tamtam, nasa taas. Toilet and bathroom, yan, may improvement din to. Ayan. Basta pagagandahin po lahat. May nga dito, may leak problem. Tapos dito, may konti ng ginawa. Mga ginawa dito, ayan, yung installation ng tiles. Ang ginamit nila is ivory. Ayan ivory na glossy 60x60. Yun nga lang, marami po siyang kapak. Ayan halos lahat tutok-tukan na po. Bali, nagkakapakan na. Ayun si Tamtam, good morning. Good morning, sir. Tsaka si Master Georgia, good morning. Good morning. Ayan tapos yung yung mga tiles na to, babaklasin po lahat. Naglagay din sila ng tiles dito sa sidings. Actually, kahit hindi na nilalagyan to, yan para sa amin kahit hindi na. Yan, matatanggal at matatanggal po to kapag ganito. Yun o. Yan, bali rito naman, merong isang kwarto. Ang kagandahan lang dito mga Karos, makikita nyo sa renovation namin dito, may toilet and bathroom. Yan, may toilet and bathroom po dyan. Tapos sa walk-in closet naman dun banda. Siyempre, kisame, overall paint, overall tiles. Improvement din ng ating staircase. Yan, yung footstep and risers natin. Tapos dito, meron din tayong kitchen sink. Yan. So ito, may panibago tayong aabangan na design na tatapusin natin dito sa interior ng Angelic inner unit na townhouse.
Yan o, tindi ng leak problem dito. Naayusin po natin yan lahat. Okay, bali ang assignment namin dito, lilinisin namin tong area, tapos yung magbabaklas tayo ng mga tiles. Tsaka syempre may mga demolition. Kagaya po nito, ide-demolish po yan. Ayan, binubuksan lang ni Master Jojo yung likod. Meron din tayong ide-demolish dito. Ayan, mga gamit. Okay, dito tayo sa back area niya. So may konting improvement lang to, pero wala naman po siyang haligi, wala siyang extension. Konting improvement. Yan, tapos ito, puputulin natin. Then padadaanin na po natin dito yung flow ng tubig galing sa second core. O kaya dito sa ilalim, yan pwedeng butasin yan. Tapos flooring lang to na naka-tiles. Yan. Press ko rito. Ayun, ang kanyang gutter. Wala na dyan, no? Papalitan na yan. Papalitan na to. Tapos yung sa puno, Tapos yung downspout, lipat natin. sa kabila. Para Para dito ang takbo. Okay. wala nang po. Oo, wala nang tubo rito. Yung kanina na-explain ko na dito pa, pero komplikado pa. Doon, pwede naman padaanin na doon para dito nang release ng tubig. So ayan, bulok na yan. Malamang puro dahon yan. Tapos inspekin din namin yung bubong kapag nakafocus na tayo rito. Eh, mga puno, i-report na lang po namin to sa guard at saka sa office na patabasan. Kaya meron talagang nagtatabas dito niyan. Kailangan ipagpaalam po yun sa opisina. Puro bulok na yun, nakatumba na. Okay, ito yung ating bagong project na tututukan. Angelic Inner Unit. Yan, dito sa phase 3. Okay. Yan, magdadala na lang ako ng chipping gun dito. Tam, ikaw naman na bahala, ha? Sige po. Yung talagang basura, pwede mo na ilagay doon, pero yung mga gamit na ibabalik natin sa may-ari. Sige, sige. Yan. Tara. Walang cover. Ayan mga karaos, dito na po tayo sa site. Ayan, napanood nyo po yung ating before bago po natin gawin tong unit. So ito mapapanood nyo na, itong pangalawang scene. Isa, gawa na po siya, improve na. Siyempre, papasalamat din ako sa aking team sa Lee & Aki Builders. Ayan, sa mga bumuo po nito. From bare to hanggang sa finishing. Tsaka sa mga nakasama namin dito. Sa mga installation, kagaya ng aluminum, kila Master Batang, kila Sir Jan De Leon sa aircon. Ayan, maraming salamat sa inyo. Also kay client owner sa nagtiwala. Ito nga po palang unit na to, meron po itong design na parang heritage yung loob niya, yung pinaka-interior. Pero modern na, so may twist na dahil sa mga modern na materials na ginagamit po natin ngayon. Kaya ito mga karaos, samahan nyo po muli kami para ipakita to sa inyo yung ating kinalabasan ng finished project. Ayan, let's go! Bali dito sa harapan ng bahay, wala naman po kaming ginawang extension dito. Pinaka-extension niya, naglagay lang po kami nitong bakod. Dati yung nilagay ni client dito, yung medyo light materials lang. So tinibayan lang namin at saka at the same time para mas maganda tingnan. Yan. So purpose nito, para hindi na makatawid yung mga pusa, yung aso kasi laging dumudumi rito. Si client, naglagay lang po siya ng mga mini bamboo tree. Ayan o. Yan, para mas maganda at magmukhang gardening po yung harapan ng bahay. Tapos naglagay sila rito ng bato. Yan, ito na yung pinaka patwalk natin papunta po doon sa harapan. Then yung yung Bermuda grass. So ito yung mga nilagay nila. Dito sa harapan ng bahay, yan, retouching paint lang yung ginawa namin dito. Para mas magmukhang bago po. Tsaka mas syempre pagka tinurn over natin, maganda siya tingnan. Tapos dito sa canopy naglagay kami ng drop light para modern na po tingnan yung ilaw niya rito. Yan, painting, tiling, yan ang mga pumasok na trabaho rito. Hindi ko pa natatanong si client kung ano ba ang pinaka-design nito. Ang concept nito ay nanggaling kay client. Kami lang po yung nag-execute, kami lang yung gumawa para maging ganito kaganda. Bali, ito pinangalanan ko ng modern heritage design kasi common na nakikita natin dito yung kulay, yan pang heritage, mga materialis na ginamit, yan hindi nalalayo sa heritage design. So parang sinaunang panahon na pinaganda lalo ngayon. Yan.
Wala naman pong binago sa extension ng bahay sa likod. Kaya dito, presko. So nagpalagay lang po si ma'am ng door grill dito. Ayan, meron na kasamang lock. Tapos pinakabubong dito is sa trusses, tubular, then polycarbonate lang. Siyempre may ilaw pa rin. Ayan, naglagay lang tayo ng tiles, floor drainage. May access pa rin po tayo dun sa pinaka-cuts basin sakaling gusto niya magpalinis. Ayan, may clean out. Ayan, may supply ng tubig. Tapos dito may saksakan. Tapos dito pinturado. Yan, pininturado namin ng emulsion. May makikita kayong mahabang tubo rito. Ito nga po pala is yun sa pasingawan. Siyempre diretso na yan sa taas. Yan, doon nalalabas yung singaw. Tapos may air vent tayo rito. Yan naman po, ang pinanggalingan yan, yung exhaust fan dito sa TNB. Polycarbonate. Disadvantage lang dito mga karos kasi bibigyan kanya ng presko, maginhawa. Kasi kadalasan sa mga back extension enclosed wall. So ang nangyayari nun, kulob lagi. Pero dito, ang sarap tumambay dito, mahangin. Ayun nga lang, yung mga dahon. Yan ang mga kalaban natin dyan. Pero syempre kung gusto mo na maginhawang pakiramdam, ito yung pinakamaganda. So sa dahon lang. Yan, syempre pag naglagas yan, lagi tayo maglilinis. Yan, high maintenance. Yan, door grill. Tapos nandito na yung kanyang kitchen sink. Dati kapag turn over sa inyo sa Lumina, nandito po yun, tinanggal na namin. Tapos dito natin nilagay. Yan, Venetian blinds window. Tapos naka-tiles na rin po ito. Then lababo, bago. Lutuan, maliit lang. Para magkasya lang po. Tapos sa baba nito, isa maintenance. Tapos dito naman po yung sa LPG. Yan. Tapos syempre meron tayong air vents. Yan, may air vents tayo para nakakasingaw po. Ito nga po pala isang movable counter. Pinagawa sa atin ni client. Yan. Dagdag storage din. Yan, movable counter. Tapos may 4 na gulong po yan sa baba. Yan, para na uusog-usog natin. Yan. As itong part na to, pinagawa ni client to, ito na yung magsisilbing parang pinaka-TV console niya rito. Yan, bali naka-wall fluted panel siya. Then 15 by 16 na stone tiles. Yan, deco stone tiles ang nilagay natin dito. May access na siya. Dito isasaksak mo sa internet. Then may saksakan na rin po siya, may outlet. Yung ginamit na tiles dito, bahagyang malaki. Nasa 80 by 80. Tapos dito sa staircase below, nagpalagay po si ma'am dito ng sopa. Kami na po yung gumawa nito. Yan, tapos sila na lang po yung sa foam. At sa ilalim yan, ayan, meron tayong drawer dyan sa ilalim. Yan. Tapos sa kulay, ito po isa parang navy green. Yan, navy. Tapos sa mga color combination naman po dito sa loob ng bahay, kay client na rin po nanggaling. Yan, bali, meron tayong brown, tapos navy green. Dito naka wall fluted panel tayo. Yung wall fluted panel na ginamit namin dito sa buong bahay, iisa lang, bali walnut. Yung sa ilaw, yan, sa kanya na rin po nanggaling yung mga idea na yan. Tapos sa pinaka-kortina, meron po siyang curtain box. Yan, sa kanya na rin po nanggaling yung idea. Ilaw natin, yan, ang ganda ng ilaw. Yayamanin. O, diba? Yan, nahirapan kami mag-install nito. Inabot kami ng kulang-kulang 2 araw. Yan, maselan po kasi kabit po yan. Tapos dito, kadalasan makikita nyo to sa bintana ng mga heritage na bahay. Yan, ito yung sa kapis. Yan o, kapis. Yan, tapos ang ginawa namin dito, nilagyan po namin siya ng LED light sa loob. Yan, para mukhang accent wall. Ang ganda, di ba? Disenyo. Aluminum door. Tapos sila master batang na lang po ang nagkabit nito. Ayan. Ito yung kanyang PNB. Bali dito, dim lang yung light. Relax lang. Tapos naka PVC panel. At the same time, may mga kornisa. Kung ano yung kulay ng kornisa, siya yung kulay ng PVC panel. Yan, may exhaust pa na rin dito. 4 na pin light. Tapos built-in yung kanyang yung shower. So hindi nyo makikita yung pinaka-body niya. Ayan. Yan, ito lang kasimple. So sa tile 60 by 60. Yan, matte finish. Glossy finish naman 30 by 60 sa ibang part ng wall. Yan na. Yeah, water closet. Gumamit din po kami rito ng cabinet pero gawa sa aluminum. So ito yan.
Tapos yung pinaka-basin niya, gawa po sa salamin. Ayan. Patay yung linya. Ayan. So, ayan, kakaiba yung mga towel holder dito. Ayan. Ano ba ito? Yun. Ayan. Ayan. May disenyo. Pero sabitan po ito. Ayan, towel holder. Ang lakas ng hangin dito. Pagka ito ay naiwanan mo nung medyo nakabukas, biglang kakalampag to. Yan, may mga stopper na po yan sa ilalim. Dito naman po sa hagdanan niya, so sa handrail hindi na namin binago, may pinturang brown siya. Tapos yung mga square bar, pinturado ng itim. Ceiling natin sa hard deflex pala, tapos may pin light din siya. So sa hagdanan, riser gawa po sa tiles. Ayan, gawa sa tiles. Tapos gawa rin po sa tiles ng footstep. Tapos ito, isa gawa sa bakal. Ayan, pinturado po siya ng brown. Ayan, enamel. Second floor. Ayan, meron niya pa pala isang bedroom to, walk-in closet. Tapos meron pong CR. Ayan yung kanyang ano. Ito yung kanyang pendant light. Ayan, kapis din. Ayan. PVC panel. Tapos naka-kornisa. Yung sa window, wala na po siyang cortina. Bali gawa nga po pala sa aluminum to. Yung combination ng 3-way screen, yung pang-mosquito, diamond, at saka yung pinaka-foundation niya. So 3-way screen yan para matibay. Tapos sliding na lang. Pag-akit natin dito, na makikita natin, ayan, wall-fluted panel pa rin. Ayan, walnut. Ito yung pinaka-walk-in closet niya. Tapos dito sa wall na to, balang araw, gusto ni ma'am masasabitan to ng TV or malalagyan ng bracket ng TV. Kaya meron siyang disenyo mga 1x2, isang idea rin po na nanggaling sa kanya. Tapos dito naman, ayan, drawer. Tapos ito yung pinagawa niyang closet. So bali may 4 na pintuan to. Ayan, dami malalagay rito. Diba? Tapos yung mga handle, yan para siyang continuous handle. Yung idea nanggaling na rin po kay ma'am, kay client. Meron din yan dito. Yan, hanger. Sa second floor, meron din pong curtain box, yung kanyang kortina. Yan ang itsura kapag nakabukas. Sarado natin. Napaka-relax. Ang relax tumira dito. Ayan, may CR po siya sa taas. Ilan sa mga nagiging client namin dito sa second floor, nagpapalagay sila ng CR. Kasi kapag gusto nila ng restroom, nalimpungatan sila, hindi na sila bababa. Tsaka kasi kapag bumaba ka rito, doon ka magsi-CR sa baba, panigurado tanggal ang antok mo. Ito, makakabawi ka pa kahit pa paano. May exhaust fan din. Siyempre kada CR may exhaust fan, may ilaw sa wall. Tapos ito yung pinaka-design ng tiles sa CR. Yan, para siyang wood. Ayan, para siyang wood parquet. Yan, tapos glossy tiles ang ikinabit namin dito. Tapos nagpagawa po siya ng side-by-side door. Gawa po ito sa aluminum. Yan, French type na pintuan. Sa pinaka-window, yan, ganyan na lang po, clear glass na lang. Tapos bahala na po si client pagdating niya rito kung palalagyan niya ng kortina. Yan, mas maganda pa rin may liwanag, di ba?
para yung vlog natin maliwanag. Ito yung pinaka walk-in closet. Ganda. Yan, ma-design. Yan, masyadong ma-design po itong bahay na to. Dito nga lang po, yung pintuan, sadya pong labas ni ma'am yung bukasan. Ayan. Tapos itong pintuan na to, kay client din ang galing po yung pinaka-disenyo. Then ginamitan namin to ng varnish method, gamit po yung polyurethane. Yan. Ganda. Yan, may aircon po dito. Yan, kailangan. Tapos yung bintana po rito medyo mahaba. Actually, yung bintana rito kasing laki lang naman eh. Magkasing laki lang sila. Hinabaan lang po ni ma'am yung curtain na box dito. Tapos yung kortina nasa 10 piraso po yan. So hindi ko na po bubuksan, hindi na po natin papakita. Dito medyo nakukulangan pa ako sa design, pero ang isa sa mga magandang ilagay dito, maglagay po ng picture frame po dyan, or kahit na anong klase ng frame na makakadagdag ng design dito sa loob ng bahay. Siguro pag uwi na lang po nila client. Ayan, naka PVC panel nga rin po pala yung kisame natin dito. Yung kulay chocolate brown yung kornisa, walnut naman po yung ating PVC. Tapos 1 horsepower ata to, or 1.5. Yan, hindi ako nagkakamali, baka 1.5 horsepower. Then yung condenser nito nandito na sa likod ng bintana. Tapos nagpagawa rin si ma'am dito sa amin ng bed frame. Itong bed frame na to, meron po siyang pintuan sa pinakailalim para sa storage. Yan, lamppost. Meron siyang lamppost. Tapos ito na yung pinakakama ni ma'am. Aircon. Dito. O, diba? O. Bale, ito mga ka-row house, ito nga po pala yung bahay na ginawa namin. Nasa 36 square meter. Yan, up and down po. Yung tiles na ginamit dito is 60 by 60 na glossy na ivory. Yan o. Ganda. Okay na tayo rito. Yan. Napakasarap tumira rito, napaka-relax. Idagdag lang natin, bali may internet na po si client dito. Ayan. Bali hindi po natin makikitaan po ng ibang wiring to, kundi nandito lang. Ayan, bali yung wiring nito, nakalusot na po yan papunta rito. Ayan, ganito po nila kinabit. Ayan. Ayan, pataas. Ayan, maraming salamat po sa panonood mga ka-row house. Ayan, bali tinawag nga po pala ni ma'am to ng modernized traditional house, Filipino house design na yan. Ibig sabihin mga ka-row house, yung mga sinaunang mga heritage na bahay dito, pinamoderno lang ni client. Kaya ganito po yung naging design. Alright. Napakasulit nung pinagawa ni client sa amin. Mas gaganda pa to kapag nandito na si client. Lalagyan po ng mga frame at saka ibang mga pwedeng kabit sa wall, or else ganito na lang po para mas maganda. Plain lang. Tara. Ayan mga ka-rows, maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa ating video. Sana nabigyan po namin kayo ng idea at sana napakiti po namin kayo after nyo po mapanood itong ating video. Bali, hindi na nga po pala pinapasabi ni client kung magkano po ang lahat ng gastos nila dito sa pinarenovate. Pero ibibigay ko po yung presyo ng labor cost namin dito simula nung nag-umpisa po kami. Ayan, bali ang total na manpower cost or yung labor cost sa kontrata is 200,000. Then yung binayad ko sa lahat ng mga gumawa simula na umpisa, lahat ng nagastos po natin dito simula na umpisa, mga installation, tiling, painting, installation, general cleaning hanggang sa ma-turnover po natin, ay umabot po ng 175,000. Yan po yung labor cost na ibinayad po natin sa ating mga manggagawa. Included na rin po yung mga miscellaneous, minsan yung nagpapagas po tayo for the delivery, then bumibili tayo ng materyales, at included na rin po doon yung mga pinamemerienda natin dun sa tao.
Ayan mga karaos, sana nabigyan ko po kayo ng idea. Disclaimer lang, magkakaiba po yung mga presyo ng mga manpower at saka ng house renovation. So nakadepende po to sa mga kinukuha niyong contractor kung paano po yung computation nila. At nakadepende rin po ito kung madali or mahirap yung pinagagawa ni client owner, yung ating mga nagiging kliyente sa mga nagpapagawa po ng renovation. Paano mga karawas, shoutout ulit kay Ma'am Danica. Maraming salamat sa inyong tiwala. Also sa kanyang mama at saka dun sa kanilang mga kamag-anak. Yan, maraming salamat po sa inyong tiwala sa grupo po namin. Sana pag may bahay pa po kayo ay pagawa nyo pa rin po sa amin. Ayan, at susundin po natin lahat ng inyong gusto. Ayan, shoutout ulit kay Ma'am dahil lahat ng idea, lahat ng design ay siya po ang lahat na nagplano at tayo lang yung gumawa. Yan, nagpapasalamat na rin po ako sa buong tropa. So paano mga karaos, kita-kita na lang tayo for the next video sa mga susunod na finish project pa. At araw-araw nyo po nga po palang subaybayan itong aming channel. Yan, Lee and Aki TV Vlog lang dito sa YouTube channel. God bless, ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna.